Magandang buhay mga kapatid. Ako po si Amancio Pedro A. Villamor. Isa po akong engineer. Ako po ay isang pensioner na ngayon and retired. Forced to retire personnel ng Provincial Government of Sorsogon noong October of 2020. Na force po ako to retire dahil po sa implementation ng right sizing program ng Provincial Government of Sorsogon noong year 2020. In year 2020 po is the height of the pandemic na COVID-19. Tinanggal po kami dahil nga po sa nag-implement ng Provincial Government of Sorsogon ng right sizing program. Ang nangyari po sa right sizing program, hindi naman talagang totoong right sizing program yun. Actually, it was a removal or an illegal termination from office sa mga empleyado ng Sorsogon Provincial Government na noong ang governor namin ay ang ngayong Senate President ng NCG, si Escudero. Pinagtatanggal po kami, pinagyan kami ng sulat na kami tatanggalin na sa trabaho at babayaran ng separation pay at iba pang mga separation benefits. However, pagkatanggal sa amin noong October 2020, wala na kaming na-receive kahit konting amount or benefit na supposedly para sa amin. And besides, hindi naman talaga kami dapat maka-receive doon because mali nga po ang pagka-implement nila ng right sizing program. Hindi naman po kami nagreklamo ng program because ang right sizing program is actually allowed by law. And it is allowed by law kasi may mga legal basis sila. Isa sa legal basis is the Republic Act 6656, which is the 6656, which is the Security of Tenure Act. Another is nandiyan po rin yan sa konstitusyon natin na pwede tayo mag-reorganize because ang right sizing actually is reorganization. Nandiyan din po yan sa local government code na pwede na tayo mag-reorganize. However, the right sizing program was not implemented correctly and properly. Hindi nga namin malaman bakit nagkamali sila ng pag-implement. Samantalang napapaligiran sila ng abogado doon sa Provincial Government of Sorsogon during the time of Chief Escudero. So, doon yun nga, ang nangyari, pinagtatanggal lang kami without basis. Hindi nga kami pinatawag to hear us kung ano ang sentiments namin, basta lang na pinagtatanggal. Another thing is that ako po ay yung dati po akong president ng Sorsogon Provincial Government Employees Union at ako po nag-organize nito. Sabi po sa Republic Act 6656, dapat daw pag may mga i-implement ang provincial government sa mga programa, the union or the president, at least the president should be notified and should know na may mga i-implement sila na program like the right sizing program. Ngayon, ako po hindi po ako pinatawag ng to represent sana the rank and file employees of the provincial government. Kaya never po ako pinatawag. So, in-implement lang nila diretso, and yun nga nangyari, pinagtatanggal kami without even notifying us na kung anong reason. Basta pinagtatanggal lang kami dahil daw pag-implementa sila ng right sizing program and with the promises through a letter, nasa letter na may mga computation pa nga ng mga pambayad sa amin. However, hanggang ngayon po, since 2020, hindi pa kami binabayaran.
We already filed a case sa Civil Service Commission sa Regional Office number 5 ng case namin, and na-decision ng kaagad po ng Regional Office last 2021, year 2021. Ang bilis po maggawa ng desisyon ng Regional Office number 5 Civil Service Commission. Maraming salamat po sa kay Attorney Daisy Punsalan Bragais sa napakabilis mo na aksyon sa aming final na case. Salamat po, ma'am. We salute you, ma'am. Continue the good work po, ma'am. Kaya lang po, nanalo kami po doon, and the decision is that yung right sizing program was implemented illegally. That was an illegal dismissal na nangyari sa amin. So, ang order ng Civil Service Commission Regional Office number 5 through Director Attorney Daisy Bragais, Punsalan Bragais, was for us na ibalik sa trabaho, and then bayaran kami kung anong dapat bayaran. Kaya lang, hindi po ginawa yun ng Provincial Government of Sorsogon. Instead, nag-file sila ng MR, na motion to review, sa Central Office ng Civil Service Commission, Manila. That was on year 2021. Hanggang ngayon wala pa ring desisyon ang Civil Service Commission Central Office sa Manila. Hindi namin alam kung ano pang hinihintay nila. Mga sir, mga taga Civil Service Commission Central Office, kayo po mismo, ang mga batas ninyo ang nagsasabi na dapat pag may mga government transactions or may mga complaints, action ng kaagad. This is to help our employees. Kailan kayo mismo ang nagdi-delay ng mga desisyon. Hindi namin alam kung bakit ninyo dinidelay ang mga desisyon na yan. 8 na po sa amin ang namatay, mga sir, mga ma'am, dyan sa Civil Service Commission Central Office. 8 na namatay sa amin. In fact, isa sa kanila nagpakamatay, literal na nagpakamatay, nagbigti, dahil sa kahintay ng desisyon ninyo. Because hanggang ngayon, since 2020, wala na po kami mga trabaho, wala na kami mga pera, wala na kami pambayad sa mga tuition fees ng mga anak namin. May mga anak kami na hindi na nakapag-aral dahil sa nawala na kami ng trabaho at sa katagalan ng desisyon ninyo. May naputulan na kami ng kuryente, may nasara na kami ng tubig, may mga loans kami na hindi namin nabayaran at hanggang ngayon sinisingil kami. Lalo na po ang GSIS. Lumulobo na ang mga utang namin, mga interest ng utang namin sa GSIS because of sa pangyayari na ito na we were illegally dismissed. At ang tagal ninyo mag-decide, Civil Service Commission. Please, maawa na kayo. May mga pamilya din kayo. And sana na maintindihan ninyo ang sitwasyon namin. I-release na ninyo ang desisyon, kung ano man yan ang desisyon. But hopefully, paging favorable sa amin. Please, kasi huwag nyo na po hintayin na may mamatay pa sa amin. May family din kayo. Alam niyo yan. Kaya please, i-release na ninyo ang desisyon, hopefully favorable decision sa kaso namin. And sa ating presidente, Mr. President, order naman po dito civil service. Although sabi nila independent commission sila, so ngayon sino po nag-check ng Civil Service Commission kung independent commission sila? Basta kung ano lang ang gusto nila, yun lang ang gagawin nila. Please, Mr. President, do something about this. Sabihan mo sila na i-release na ang desisyon. Hopefully, yung favorable decision sa amin. Kasi wala naman po kaming kasalanan. We were illegally dismissed. And nagkakamatay na po kami dito. 230 personnel po ang na-dismiss illegally. So, ang affected po is hindi lang 230 individuals, 230 families po ang affected nito. Yan po ang kagagawan ni then Governor Chis Escudero when he was a governor.
Basta lang po kami pinagtatanggal na without following the proper procedure of the law, lalo na yung Republic Act 6656. Very simple na law, hindi ma-implement ng maayos. Itong mga employees dito, mga chief of offices dito sa provincial government of Sorsogon, paano sila naging chief of office when they cannot even implement properly a very simple law? Mr. President, and Civil Service Commission, tingnan nyo po ito. Mga chief of offices, kung talagang they are really qualified or they are not fit for the job. Nag-implement sila ng batas na very simple na batas, hindi ma-implement ng tama. Anong klaseng mga professionals to? So sila ang dapat ma-right size, sila ang dapat matanggal sa trabaho. Mr. President, nagmamakawa po kami. Please, pakisabi na po sa Civil Service and sa taga-Civil Service Commission, please help us. Di ba kayo dapat ang nagtutulong sa mga empleyado? Ngayon, this is the time for you to help us. I-release na niya ang favorable decision ng Civil Service Commission sa kaso namin. Please, ngayon na. We cannot wait any longer kasi nagkakamatayan na kami dito. Maraming salamat po. Sana ma-release na ninyo. Salamat po.